Shalom, shalom, shalom. Jesus is God. Shalom, shalom. Good morning, good day, good day. It's a good day, it's a great day. Gospel reading of today, a Catholic daily Bible readings, the Gospel reading. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. John from verses 51 to 59. The Gospel of the Lord according to St. John. Glory to you, Lord. Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. So the Jews said to him, now we are sure that you are possessed. Abraham died, as did the prophets, yet you say, whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, or the prophets who died? Who do you make yourself out to be? Jesus answered, if I glorify myself, my glory is worth nothing, but it is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God. You do not know him, but I know him. And if I should say that I do not know him, I would be like you, a liar. But I do know him, and I keep his word. Abraham was your father. Rejoice to see my day, to say my day, saw it, and was glad. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and you have seen Abraham? Jesus said to them, amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So that is the Gospel of today. We'll read it in Tagalog. John chapter, basahin natin sa Tagalog. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak namin sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay. Ngunit hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama, na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako ay magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon,
Gulang, paano mo masasabi nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan niyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumababa sa templo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So this is a part of my preaching in the wilderness series. Katulad ng malimit ko sinasabi sapagkat at this moment ay marami pong nagla-live at marami pong mga pangalang nagsisidaan, nagpa-plus na pangalan. Yet I know na ito'y mga dumadaan lang, passers-by lang at naghahanap sila ng maaring nilang panoorin at this morning. So preaching in the wilderness kasi sapagkat ilang mag-preach ka doon, walang makikinig or kung may makinig man, masakali may mga tao man sa ilang, ilan lang. So, yet, tuloy lang sapagkat yan ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 and 3 na preach the word of God in season or out of season. Rebuke, reprimand, and encourage. Sapagkat ang reason binigay ni St. Paul doon sa verse 3, because time will come, people will look for other, maghahanap sila ng mga tao. They will look or find preachers or teacher na kung ano yung makakasatisfy sa tingin nila sa kanila. So, pipili sila ng mga tao na kanilang pakikinggan balang araw. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sabi dito, yung sinasabi ni St. Paul na preach the word of God in season or about season. Because here in verse 3, for the time will come when people will not tolerate sound doctrine but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. So that is why continuous lang yung pag-share ng Word of God despite na may makinig man sa'yo o wala. So, ganun lang. So, karugtong ito ng Ebanghelyo kahapon, ang John 8:51 at 52. And then, nilagyan ko siya ng caption dito sa likod ko na Jesus is God. So, pagka dito sa Ebanghelyo, yan yung tema na ating makikita na mababasa or nabasa natin. Although sa John 8, kung babasahin natin yung kabuuan nito, na kahapon sinabi ni Jesus na if you remain in me, you are truly be my disciples. And then sa verse 32, and the truth will set you free. Sabi doon. Then here naman, sa verse 51, kung nananatili sa inyong aking mga salita, ay hindi kayo makatitikim ng or hindi kayo makakaranas ng kamatayan. So maybe dito sa Ebanghelyo nito ay ang kahulugan nung obvious naman, ang kahulugan ng mga Hudyo na nakikinig sa kanya is the death of the physical body. Kasi namatay si Abraham, sabi niya, namatay si Abraham, namatay ang mga propeta. So, ang pagkaintindi nila sa Panginoong Jesucristo ay yung kamatayang pisikal. Kasi si Abraham at ang mga propeta ay namatay. So, dito, ganun ang pagkaintindi nila. Pero ang sabi ng Panginoon, kung iniingatan nyo, if you keep my word, you will not taste death. Ayan, di ba? So, sinasabi ng Panginoon. Then, totoo naman talaga yun sa John chapter 1 na hindi tayo makakaranas ng kamatayan kung tayo ay nananalig or nananatili sa Panginoon. Pag sinabing nananatili is nananalig, nagtitiwala. Pinanghahawakan natin yung kanyang mga pangako. Sapagkat sabi dito sa John 5:24 na nabanggit niya earlier, sabi dito, verse 24, Amen, Amen.
I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation but has passed from death to life. So ito pala yun, ito earlier nasabi na ng Panginoon na ang nananalig sa Kanya ay whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation but has passed from death to life. So totoo yung sinasabi ng Panginoon, hindi physical na kamatayan sapagkat obviously ay mamamatay naman talaga tayo, madedicay yung ating katawan. Di ba sa Psalm 90, ang nakalagay doon is sa Psalm 90 na ang buhay ng tao, nakalagay doon na is verse 10, nakalagay doon na 70 is the sum of our years or 80 if we are strong. So, 70 to 80. Pero natural, of course, meron din mga tao na hanggang umaabot ng 100. Di ba? Si Enrile, di ba? May 105. Yung lula ko, 105 eh. Pero, pagkatapos noon, mamamatay pa rin tayo. So, ibig sabihin, hindi tinutukoy ng Panginoon Kristo na ang kamatayan ang tinutukoy na pag-intindi ng mga Hudyo is yung physical na kamatayan. Ang kamatayan, ang isa sa kahulugan ng kamatayan is separation. So, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon at nananatili sa atin yung Kanyang mga salita, hindi tayo mapapahiwalay sa Kanya. So, hindi tayo mamamatay. Ibig sabihin, hindi tayo mapapahiwalay sa Kanya. Kasi nung nakita natin, nung nagkasala si Eva at Adan doon sa halaman ng Eden, ay pinalayas sila. They were separated from God. So sabi niya, do not eat the fruit na pinagbawal sa kanila, sapagkat kung kakainin nila yun, ay mamatay sila. They indeed died. So that is why pinalayas sila doon. Namatay sila sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sinasabi naman yan sa banal na kasulatan sa Romans chapter 6 verse 23 na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So for us to live, upang hindi tayo umatay, ay yun nga ipinadala ang ating Panginoong Kristo. At dito sa John chapter 8, kung babasahin natin dito, of course, bakit nilagay ko na Jesus is God? Kasi dito sa part nitong John chapter 8 ay may sinabi ang Panginoong Kristo na sa John 8 verse 40, ito mahilig na ginagamit ito ng mga ibang sekta ng dalawang grupo. Itong John 8:40. Bakit nyo ako babatuhin? Nabanggit yan kahapon na akong taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Yan sa John verse 8:40. Pero kung babasahin natin ang kabuuan nito, maintindihan natin na bakit babatuhin ang Panginoong Kristo ng mga Hudyo. It is because ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos Ama. So yun yung reason. Di lalong nagalit ang mga Hudyo dito kung babasahin natin. Kasi di ba, wala ka pang 50 years old. Tapos, sasabihin mo, hindi mamamatay ang nag-iingat ng iyong mga salita. Nagalit ng mga Hudyo. Di lalong, kung babasahin sundan natin yung Ebanghelyo dito hanggang sa huli, mas lalo silang nagalit doon sa huling part. Ito, John 8. Doon pa lang sa hindi mamamatay ang nag-iingat ng kanyang mga salita. Verse 51, Amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. Tapos pinagbintangan siya, ngayon napatunayan namin na possess ka nga. Di ba dati na siya pinagbintangan na possess siya sa kapangyarihan ni Beelzebub, di ba? So pinagbintangan na siya ay na-possess or ni Beelzebub ang prinsipe ng mga demonyo. Dito sabi niya. Then later, itong sa huli na ito, kung bakit sinabi kong Diyos si Kristo is, sabi niya, ito, verse 55, verse 56, Abraham, your father, rejoice to say my day,
So it, and was glad. Sabi niya, biro mo, sabihin niya, nakita siya ni Abraham. Si Abraham, hindi pa ipinanganak ang bayang Israel, hindi pa pinangako pa lang kay Abraham ang kanyang mga anak ay magiging sindami ng mga buhangin sa bituin, ng bituin sa dagat, parang bituin sa langit, sa Exodus, Genesis chapter 12, and then sa Genesis chapter 15. So, then dun sa Genesis chapter 17, hindi pa ipinanganak si Jacob, ang anak pa lang ni Abraham ay si Isaac. Ipinangako na ng Diyos kay Isaac. Actually, prior pa man ipanganak si Isaac, ipinangako na ng Diyos na si Abraham ay magiging ama ng the father of many nations. Kaya nga Abraham ay father of many nations ang kahulugan. So prior pa man ipanganak si Isaac, ipinangako na ng Diyos na magiging ama siya. So, ang tagal-tagal na noon. Wala pa, ilang libong taon pa, more than 1,000 years pa, bago dumating ang Panginoon, more than how many years pa bago dumating ang Panginoon sa Kristo. Yet sinabi niya, inangkin niya na before Abraham was, I am. Doon lalo sila na-shock. Sapagkat, sabi natin, Jesus said to them, ulitin natin. Sa verse 57, so that Joseph said to him, you are not yet 50 years old, and you have seen Abraham? Di ba? Nagulat siya. Jesus said to them, Amen, Amen. I say to you, before Abraham came to be, I am. So they picked up stones to throw at him, at Jesus hid and went out of the temple area. So pumuha sila ng bato, may mga krimen. Alam niyo kung bakit sa Israel, may mga krimen na kailangan ay papatayin ka sa pamagitan ng pagbato hanggang mamatay. At isa sa mga babatuhin ka para hanggang sa mamatay is yung pamumusong, yung blasphemy. Yung sabihin mong Diyos ka, sabihin mong anak ka ng Diyos, that is pamumusong. That is sentence to death. So dito, pinakilala ng Panginoon, sabi niya, before Abraham came to be, I am. Sa Tagalog, bago si Abraham, ako na. At itong linya na ito, mga kapatid, alam na alam ito ng mga Hudyo. Sapagkat ito yung pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili mismo sa kanilang taga-liberator na si Moses. This very line is very famous to the Jews. At alam nila sa original language nila, alam nila kung anong kahulugan nito. Before Abraham was, I am. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, yung sinishare ko sa inyo, ito basic lang naman ito sa akin. Marami po mga magagaling na mga Catholic apologists, mga Catholic preacher na nagpapaliwanag dito, maging mga pare. Ito mga lang sa atin, mga splinter lang ba, mga mumong lang ng konting kaalaman na natutunan din natin sa kanila. Kung babasahin natin, sapagkat kaya nga magiging baliwala yung verse 40 na sinabi ng Panginoong Kristo doon na bakit niyo ako babatuhin? Ako'y taong nagsasaysay sa iyo ng katotohanan. Kasi nga sinasabi ko sa inyo, the other time na walang problema sa atin yung pagbinanggit ng Panginoong Kristo, yung pagiging tao niya, maging doon sa 1 Timothy 2:5. Kasi, prior pa man dumating dito sa John chapter 8, doon pa lang sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14, makikita natin doon na sinasabi doon na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then, sa verse 14, very clear, and the Word was made flesh and dwelt among us. Nanirahan. Hindi diwa, kundi talagang nanirahan. Hanapin natin sa verse 14 yung karugtungan. Sundan niyo po Tingnan niyo po sa Bible niyo.
And we saw His glory. Nakita, sabi ni St. John, the evangelist, and we saw His glory, the glory of the Father's only Son, full of grace and truth. Nakita namin ang kanyang kalulatian na katulad ng sa Ama. Nakita, ibig sabihin, nakita, literal, hindi lang na-conceive sa mind. Hindi pwede sabihin, diwa lang. Okay. So, dito pa lang sa prologue ni St. John, diniklara niya na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya doon sa verse 40 na inaangkin ng ink at ibang mga sekta na ayaw kumilala sa Panginoong Hesukristo na Diyos at ginagamit nila yung 1 Timothy 2:5 and then John 8:40, yet they are not considering the other passage of the Scripture. Ang pinalabas nila, pinagkukontra-kontra nila, instead na i-reconcile, pinagkukontra-kontra nila. Sa atin, nare-reconcile natin kasi bakit sinabing tao ang Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay nagkataong tao. Obvious na, yun naman, malinaw naman po yan doon sa Philippians chapter 2, verse 5, di ba? Verse hanggang 8, na sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi na nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay bilang isang alipin. Hanggang kamatayan sa krus, oo, hanggang kamatayan sa krus. Yan yung gugunitain ngayon natin ngayon, na yung Holy Week. So, ibig sabihin, tanggap natin yung ang pagiging tao ng Panginoon sa Kristo kasi yes, nagkataong tao siya. Pero to say that He is only human, mali. Ngayon, gagamitin na naman yung 1 Timothy 2:5. Ito yung famous, John 8:40, John 1 Timothy 2:5. Ito nabanggit ko na rin to. Let us remember na ang writer ng Timothy, si St. Paul. Siya rin yung nagsulat sa mga taga-Pilipos. And then sa Titus chapter 2, verse 13. Then sa 2 Corinthians 13:13. Ibig sabihin ba na mali si St. Paul? Kontra-kontrahan yung kanyang statement? Ganun po ba ang ibig sabihin noon? Na hindi niya alam yung kanyang sinulat sa kay Timoteo? Hindi niya alam yung sinulat niya sa mga taga-Pilipos? So hindi. Consistent yun. Kung sinabi man ni St. Paul doon na ang taong tagapamagitan si Jesus, yes, of course, kasi nagkatawa ang tao, ang Panginoong Jesucristo. Hindi yun kontra. Kasi doon sa Philippians 2:5, very clear and very bold yung statement ni St. Paul doon na magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang katangian ng kanyang pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Nagpakababa siya hanggang kamatayan? Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, hindi kontra yun. Ang pagbabasa po natin sa Biblia, mga kapatid, hindi yung pipiliin lang po natin. Katulad ng pagtuturo ng inyong mga tagapagturo, maaari. Hindi natin siya pwedeng pipiliin lang. Hindi mangyayari yan para mag-iispadahan, magkukontrahan, magsasabong yung Word of God. Hindi yun paramihan ng verses. Sinasabi ko nga sa inyo, isa sa natutunan ko kahit paano is, yung isa pala sa approach, isa sa approach ng pag-aaral ng Biblia is yung critical approach method. Yung critical approach method, halimbawa, sa critical approach method, bakit dito sinabi ni Jesus sa part na ito, ay sinabi niya na tao siya or ni St. Paul doon sa 1 Timothy 2:5, bakit tao sinabi dito? Di ba Diyos siya? Yun. I-reconcile natin yun. Yung critical approach, magtatanong ka, then you'll have to find the answer. Kasi tao siya. Kasi sinabi doon kasi sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14, in the beginning was the Word, and the Word was made God, and the Word was God. Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Then sabi ni St. John, sabi niya, we saw His glory, the glory of the only begotten Son, like of that of the Father. Then, doon sa
Philippians chapter 2, verse 5 to 8 na magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang ang katangian ng kanyang pagka-Diyos at namuhay bilang isang alipin. Nagpakababa siya hanggang kamatayan sa krus. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So very clear. So nare-reconcile natin na tao, binanggit dito na tao kasi siya ay nagkatawang tao. Yan. So, hindi natin pwede paglaban-labanin. We need to reconcile. Kaya nga, kapag may mga kadiskusyon kami kuminsan, may nakakausap kami about sa discussion, may mga dialogue or debate sometimes, ay nasisimplang yung mga sasabihin nila, yung sinasabi ng iba sa amin. Sabi ko, how do you reconcile it sa ganitong passage? Ito example, di ba? Yung sa Exodus chapter 20, very common, verses 3 to 5. So, how do you reconcile this doon sa Exodus chapter 25, 5 chapters away from that chapter of Exodus? How do you reconcile it? Hindi nila mapag-reconcile. Tatakasan na nila. Tatalunan naman ang ibang topic. So dito mga kapatid, tayo na mga Katoliko, tayo na mga nanampalataya sa Panginoong Kristo, we are not denying that Jesus, we are denying the Jesus humanity kasi nga nagkatawang tao siya. Hindi natin dinideny yun, nagkatawang tao siya. Yan. Then dito, sa gospel na, nagpulot ng bato ang mga Hudyo para siya babatuhin kasi narinig nila yung paglalapastangan ng Panginoong Kristo. Kaya nga, di ba, si Pastor Apollo ngayon, may nag-post na member niya na parang history repeat itself na ang Panginoong Kristo ay pinaratangan noon ay parang naulit daw kuno kay Kibuloy. Tingnan natin ang Panginoong Kristo na pinaratangan siya. Then hinuli siya. Humarap siya sa Sanhedrin. Humarap siya sa hearing. Si Kibuloy hindi humarap. Then ang Panginoong Kristo ay hinagupit at pinapasan ng krus. Si Kibuloy hindi pa naman humantog sa ganun. Di ba? Hindi pa humantog si Kibuloy sa ganun. Hinagupit ang Panginoong Kristo at pinapasan sa kanya ang krus. At ipinako sa krus. Si Kibuloy hindi humantong sa ganun. So dapat hindi angkinin ng miyembro niya na nagpo-post na history repeat itself. No. Di ba? Obvious. Na kahit sa ganun, palpak yung pag-angkin-angkin na hindi naman katulad nung sa Panginoong Kristo. Di ba? Yun yung kalapastanganan. Dito, kumuha ng bato ang mga akan kasi pamumusong yun, blasphemy. Ipinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos. Actually, meron bawasahin niyo yung buong chapter 8. Nagagalit ng mga Hudyo. Hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa. Babatuhin ka namin dahil sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. And then, hindi nag-recant ang Panginoon sa Kristo. No, that is not what I mean. Hindi niya ni-recant yun. Kasi yun yung totoo. Kaya nga sinabi niya rito, nagulat sila na wala pa si Abraham, ako'y si ako na. Alam niyo ba na itong ako'y si ako na statement, ito yung pagpapakilala ng Diyos sa kanilang liberator or sa kanilang dakilang propeta na si Moses. Sa Exodus chapter 3, pupuntahan natin, buksan niyo po sa Biblia. No? Sa Exodus chapter 3, verse 14 to 15, sabi rito, Exodus chapter 3, verse 14 to 15. Ito yung word na rinig nila sa Panginoon Kristo na ito yung pangalan na ipinakilala ng Diyos sa kay Moses doon sa Mount Sinai. Sabi dito, but said Moses to God, when I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, if they ask me what his name,
What is His name? Sabi rito, what is His name? What I am to tell them. God replied, I am who I am. Then He added, this is what you shall tell the Israelites, I am sent me to you. So nung narinig nila yun doon sa John chapter 8, sa later part ng John 8, balikan natin, naggalit sila, nagpulot sila ng bato. Naintindihan nila kasi kung ano yung ibig sabihin ng Panginoong Kristo. Sa original language nila, I am. Yung word na I am. So inangkin ng Panginoong Kristo ang titulo na yun, na ipinakilala ng Diyos doon kay Moses. Si Moses, after pa ni Abraham nauna pa si Abraham kay Moses. Kaya lalo sila nagagalit. You see, mga kapatid. So John 8 is a huling part. Balikan natin. Verse 58, Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, before Abraham was, or before Abraham came to be, I am. So, this is the very title na inintroduce ng Diyos kay Moses na ginamit or inangkin ng Panginoong Kristo. That is why gusto siyang papatayin ng mga Hudyo sapagkat inangkin niya na siya ay Diyos. Na siya ay ang Panginoon na nagpakilala kay Moses. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area. That is why, mga kapatid. Kaya, ang Panginoong Kristo ay Diyos. He is God. And that cannot be denied because it is afforded ng maraming mga passages sa Bible. Ano pa ba yung mga ibang mga Psalm? Psalm. Hindi naman natin kailangan na padamihan yung mga verses na nagsasabi na siya ay Diyos. Sapagkat sinabi na ng Panginoong Jesucristo yun na siya mismo. And then, kung meron mang dalawang verse na yan yung ginagamit nita, Philippians 1 Timothy 2:5 and then John verse 8, John chapter 8 verse 40, hindi tayo nababahala doon. We are not bothered with that kasi hindi naman natin dinay yung yung humanity ng Panginoong Kristo. We accept that. Kaya nga, merong sinabi doon sa 2 John chapter 2 verse 7, ito tandaan ito mga kapatid Sa 2 John chapter 2 verse 7, kung hindi ako nagkakamali. 2 John chapter 1 verse 7, yata ko yun. Verse 7, 2 John. 2 John 1:7, tama. Many deceivers have gone out into the world. Those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, such is the deceitful one and the Antichrist. Sa Tagalog, maraming dumating na mga magdaraya sa sanlibutan, ang mga taong hindi nagpapahayag na ang Panginoong Jesucristo ay dumating sa laman. Bakit sinabing dumating sa laman? Yun yung related doon sa sinabi ni St. Paul, doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Then, related siya doon sa sinabi ni St. John, sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14. So kapag hindi mo siya ipinapahayag na dumating siya sa laman, you are considered a liar and Antichrist. So, kaya nga tayo ng mga Katoliko, di ba? Sa I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate. Kinikilala natin yung pagdating ng Panginoon Jesucristo sa laman. Bakit dumating siya sa laman? Because He is God. Kaya dumating siya sa laman. Kaya pag hindi mo yan ipinapahayag, you will be considered as a liar and a deceiver and Antichrist. So, alam nyo na. So, ang Catholic Church na inakusahan ng marami
na Antichrist, ang Catholic daw, ay hindi kami mako-qualified dyan. Dito pa lang sa 2 John chapter 1 verse 7, kasi kami ang numero 1 na nagpapahayag ng pagkakatawang tao ng Panginoon Jesucristo. So therefore, will not be qualified of your accusation that the Catholic Church is the Antichrist. It's very obvious. 2 John chapter 1 verse 7. Sabi natin sa Tagalog. Let's read it in Tagalog. You know, there are many foreigners wanted to learn Tagalog. So, we'll read it in Tagalog. Second John 1 verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ng mga magdaraya, ang mga magdaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. So, kung hindi natin ipinapahayag, hindi natin kinikilala na ang Panginoon Jesucristo ay naging tao, hindi tao hindi sinabing naging tao na ang Panginoon Jesucristo ay tao, hindi ganun ang statement. Ang Panginoon Jesucristo, kung hindi natin ipinapahayag ng Panginoon Jesucristo ay tao, hindi ganun. Kundi naging laman or naging tao is mandaraya tayo at Antikristo. Hindi sinabi doon basahin sa main translation. Ang kahulugan doon is, He came into the flesh. He became human. Hindi siya human. Ibang kahulugan nun. If you are not proclaiming that Jesus is human, hindi ganun. Kundi ang sinabi doon is, dumating siya sa laman. Dumating siya sa, naging tao siya. He became flesh. Ibig sabihin, pag sinabi he became flesh, he has other nature before that. And ito yung pinahayag niya doon sa John 8:51. Sa John chapter 8, verse 51 to 52, na bago pa man si Abraham, ay naroon na siya. Nagalak na daw si Abraham nung makita na dumating siya, darating siya. Ibig sabihin, nagko-corroborate doon sa John chapter 1, verse 1 to 3, verse 14, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, nagko-corroborate doon. At tama yung claim ni Jesus. Kasi, before Abraham was, I am. Kasi yung title na yun yung ipinakilala ng Panginoon Jesucristo kay Moses, katulad nung sinabi ko kanina. So therefore, pag sinabi yung tao lang ang Panginoon Jesucristo, kulang yun, incomplete. Incomplete na pahayag yun, incomplete na statement yun. At yan din ang statement ng mga kaya nga incomplete. Hindi tama, kulang. Kasi ang totoo, ang kompleto, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yun yung totoo. Kaya kung ang pahayag mo, tao lang ang Panginoong Jesucristo, yan sa grade, di ba may ink? Nagkaroon ako dati ng grade na ink. Ibig sabihin, incomplete. Incomplete na belief yan, incomplete na pahayag yan. Ano yung dapat mo punan para maging kumpleto? Ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yun yung kumpleto. Pero kung tao lang ang Panginoon Kristo sa paniniwala mo, that is ink. Sa grade, sa mga nag-aaral ng college, ang ink is incomplete. So kung pag incomplete, you need to find yung kulang or ilagay mo yung kulang para magiging kompleto. So ang kompleto, ang Panginoon Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. So sa 2 John 1:7, so kaya tandaan na rin ito sa 2 John 1:7, na kapag hindi natin pinapahayag ang Panginoon Jesucristo na naging tao or dumating sa laman, then mabibelong tayo doon sa mga mandaraya at Antikristo. Gusto natin yan? Okay? So yan, mga kapatid. Kaya nga, tama yung sinabi ng Panginoon Kristo, before Abraham was, I am. Nagpapakilala ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. I have explained this already many times because
Kung hindi Diyos ang Panginoong Jesucristo, especially today, especially this coming week, we will be commemorating His Paschal Mystery, His passion, ang kanyang suffering, and then crucifixion, and then His resurrection. Magkakaroon tayo ng Paschal Triduum nitong this coming week. Holy Week, gugunitain natin yung pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat, ito, inulit-ulit to. Ulit-ulit lang to, pero baka hindi nyo narinig. Ulitin ko, mamemorize na inyo to sa akin. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sapagkat, kung tao ang Panginoong Jesucristo, ay walang magiging mangyari or walang magiging kabuluhan yung pag-aalay ng kanyang dugo. Walang kabuluhan. Magiging nonsense. Kasi di ba nung unang panahon ay nag-aalay sila ng dugo ng mga hayop para ma-atone yung kanilang pangakasalanan nila. Yan, babasahin nyo dun sa Hebrews chapter 9, nandun. Hebrews chapter 9 verse 22, sapagkat ayon sa kautusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So, paulit-ulit lang yung dugo ng hayop. Then, kung makikita natin sa John chapter 1 verse 29, di ba pinakilala si Saint John the Baptist niya, sabi niya, behold the Lamb of God who take away the sins of the world. Siya yung Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang rule or batas sa paghahandog, mga kapatid, ay kailangan ang iaalay na asno or kordero, ang iaalay na kordero ay walang bahid or kapintasan. Kung may kapintasan, hindi pwede. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo walang bahid, kapintasan, wala siyang kasalanan. Sapagkat siya ay Diyos. Kasi sinabi doon sa 1 Samuel 2:25, nakalagay doon, sinabi doon na kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa-tao, maaring may magitan sa kanyang Diyos to reconcile them. Pero yung karugtong doon, sinabi doon sa 1 Samuel 2:25, pero ngunit kung magkasala siya sa Diyos, ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan sa kanya? Whom do you think is rightful or is worthy to mediate or to intervene for us to be reconciled to God? Wala, di ba? Wala. Kaya nga, nagkatawang tao ang Panginoon Jesucristo. Kasi para yung dugo niya mialay, para ma-reconcile tayo sa Diyos. Kasi yun yung sinabi sa Genesis, di ba? Sa Genesis chapter 3. Mamamatay kayo. Indeed, namatay nga sila. Kaya nga sabi doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Then, sa Hebrews chapter 9 verse 22, sapagkat ayon sa kautusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ngayon, kung ang Panginoon Jesucristo ay tao lang, at tao lang siya, hindi magiging karapat-dapat ang kanyang dugo. Kaya nga, yun yung sinasabi sa 1 Samuel 2:25. Na kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamamagitan sa kanya ang Diyos, ma-reconcile sila. Pero, kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan? Yan, ang sagot niyan doon po sa Psalm 49, verse 7 to the following. Buksan niyo po yung Bible niyo. Or ilista niyo para meron kayong mababasa. Ito, halos araw-araw ko na ito inuulit-ulit, kaya mamemorize na natin to. Mamemorize ko na to. Those who trust in their wealth and boast of their abundant riches, one cannot redeem himself. Pay to God a ransom too high the price to redeem a life one would never have enough. Oh, you see? Di sa Tagalog. Sa inyo sa Tagalog. Kaya ganun, hindi karapat-dapat ang magiging dugo ng isang tao para pambayad, para pantubos sa ating mga kasalanan. Psalm 49.
Verse 7, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang bababayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapapasadla. You see? So therefore, kung ang Panginoon Kristo ay tao lang, walang merito, walang kaligtasan, walang nonsense yung dugo niyang iaalay para sa atin. Kung tao lang siya. Kasi kung tao lang siya, may bahid siya. Di ba? Na-contaminate tayo ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya yung sinabi ni King David sa Psalm 51 verse 5, ako'y makasalanan na ng hindi pa man ako iniluwal. I am sinner even in my mother's womb, na sinapupunan pa lang ako ng aking inay, ay ako'y makasalanan. Kinilala ng King David yun. Sapagkat kung papaano na ang kasalanan ay dumating sa pamagitan ng isang tao, si Eva at Adan, the true also to the offering of the Lord ay mapapawalang sala tayo. At kailan yun nangyayari? Para mapawalang sala tayo sa original sin. Kaya nga, di ba? Bata pa lang tayo, binibinyagan na tayo. Kasi yan ay pakikiisa sa kamatayan ng Panginoon Kristo. Although that is a different topic. Siningit na lang natin. So ito yun mga kapatid. That is why ngayong Holy Week ngayon. Kaya nga isang kalapastanganan is mockery. Nga may bagong post ngayon. Holy Week, it is a mockery na Holy Week, then ikaw ay pupunta sa beach at maliligo at makipag-inuman at yung iba dyan ay magsasabong. It is a mockery to the Lord Jesus Christ who offered Himself for us to be ransomed, for us to be saved. It is a mockery for Him. Na instead na sa Holy Week ay magdinilay tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ay maliligo tayo, magbibideo okay tayo, magsasaya tayo. That is a mockery to the Lord. Yan ay kalapastanganan sa Panginoon. Yun yung isipin natin. Kung naniniwala ka sa Diyos, then you're supposed not to do that on this coming Holy Week. Sabi nga ng mga tiyahin ko dati sa Mindanao, baw, mamalandong ka mo, si Mana Santa Subong, daw mga Hudiyo ka mo. Sabi niya, magnilay daw, mag-reflect, mag-reflect, and then, parang mga Hudiyo, kasi di ba mga Hudiyo matitigas ulo. Kaya sabi ng mga tiyahin, daw mga Hudiyo ka mo, mamalandong ka mo, si Mana Santa Subong. Mamalandong ka mo, si Mana Santa Subong. Daw mga Hudiyo ka mo, daw mga irihis ka mo. Kaya mga kapatid, lastly, kaya nga isang kalapastanganan sa Panginoong Kristo na isang mockery yung ginagawa natin o ng marami sa atin this coming Holy Week. Pupunta sa beach, maliligo. Okay na sana kung Easter na. Ay, kaso lang hindi Good Friday o Holy Thursday. And then Good Friday, maliligo kayo, magkakaraog, may video okay kayo. Inuman kayo, magsasabong kayo. Di ba? Then, sasabihin mo, Katoliko ka. Pero yun yung gagawin mo. Diba? So sana mga kapatid, yan yung iwanan ko sa inyo. Na ang Panginoon Kristo, kaya nga ipinapahayag natin na ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Na kung iingatan natin ang kanyang mga salita, katulad yung sinasabi sa John chapter 8, verse 31 to 32 na pinaliwanag ko kahapon,
ay hindi daw tayo makakaranas ng kamatayan. Bagkus ay mabuhay tayo ng walang hanggan. This is life which is not here in this world. Tayo ay mabubuhay sa piling niya. Yung sabi nga doon sa John 5:24 na ang nananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng yung malilipat tayo from death to life. So, kung naniniwala ka dyan, then ngayong Holy Week, I challenge you let us reflect. Magnilay po tayo mga kapatid, not to do yung magsabong or mag-video okay, mag-inuman. Sana tayo, no? Ipakita natin. Punta tayo sa simbahan natin, magbisita iglesia tayo. That is the proper thing. Dalhin mo yung pamilya mo ang pamilya mo sa Panginoon. Hindi mo dalhin doon sa mga bagay na hindi kalugod-lugod or kalooban ng Panginoon. So maybe that is by now mga kapatid. Shalom, may God bless us and protect us and cover us with His most precious blood. Ingatan tayo, gawain patnubayan tayo sa araw na ito, sa ating mga gawin, sa ating mga trabaho, kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ari-arian. May God bless us and keep us safe and sound this day. In Jesus' name, amen. So, shalom mga kapatid. God bless us all. Thank you sa mga kahit pa paano ay may mga nanood or nagstay from the beginning to start or even to do so just pass by sa broadcast na ito. May God bless us all.